Nag-iipon ka rin ba ng 1,000,000 pesos katulad ko? Alam mo ba na kung nakaipon ka na ng 100,000 pesos, ay you are already a quarter in achieving your goal dahil ito sa power of compound interest. So gumawa muna tayo ng senaryong makatotohanan, no? So ang example natin muna dito ay 1,000 pesos per month. So 1,000 pesos per month is equals to 12,000 pesos per year. Sabihin nating nilagay mo ito sa isang investment na nagbibigay ng 7% per annum or annual interest. So iset natin yung first goal natin as 100,000 and yung second goal is 1,000,000 pesos. Okay, so sa first year muna tayo, no? Sa first year, nakaipon tayo ng 12,000 pesos and yung interest niya na 840. So 12,000 plus 840 is equals to 12,840. So ito na yung total na pera natin pagkatapos ng year 1. So sa year 2 naman, so yung 12,840, dinagdagan lang natin nung another 12,000 na makukuha natin sa year 2 sa ipon natin. And then yung interest niya is 1,738.8, 26,578.8. So tingnan na natin hanggang year 7. So sa year 7, na-achieve na natin yung first goal natin na 100,000. So add tayo ng another 7 years. So by year 14, meron na tayong 289,548. So magdagdag pa tayo ng another 7 years. Tingnan natin kung magkano na. So for year 21, we already have 576,069 pesos. Add tayo ulit ng another 7 years. So ayun, within year 28, nakuha na natin yung 1 million na goal. Tingnan nga natin kung tamang 25% yon. Year 28, kunin natin 25% ng 28. So 7. Tama. So dito, pag dinivide natin sa 4, yung 28 years, ay 7 ang sagot. Which this means na 25% ng 1 million ay 100,000 sa power ng compounding interest.